Amen and amen. Hallelujah. Oh, what a wonderful day na kahit nandito maulan, still you're here. At sasabihin mong, who am I? Sasabihin mo sa Diyos. Sasabihin ng Diyos sa iyo, you're my son. Napakagandang awitin. At salamat dahil you're been called the sons of God. You're the follower of Christ. Hallelujah. You're chosen generation. Hallelujah. You have the blood, a royal blood. Hallelujah. Hindi po royal margarine. The royal blood. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, worship team. Amen. Hallelujah. Last time po, ang topic ni Pastor Dong ay what God say about you. So, nagkaroon po ng isang konting switching. At ang magiging topic po ngayon ay ang instructions. The instructions of the Lord. Napaka-importante po ng isang instruction upang sundin ang mga kautusan. Kaya po nagbigay ng 10 Commandments is to guide. Meron po tayong slides dyan. That is to guide, di ba? Instructions is ang purpose niyan is to guide us, to inform us. Yan po ang topic is instructions, obedience is the key. Ang Tagalog po ay kautusan. Sa isa pong kumpanya, pag po tayo pumasok sa isang company, before we sign a contract, they give you a pamphlets or a book that says to obey the rules and regulations. Tama po ba? Amen. Kahit ito pong church na to, na church na ating pinupuntahan, there are rules also to obey. Hindi pwede tayong basta-basta lang our pananamit. O di ba meron yang policy na dapat sundin. In the Old Testament, there are 10 commandments given ng ating Panginoon sa Israelites upang hindi maging chaos. Kasi pag walang instruction to obey, there is walang kaayusan, walang orderly, ika nga. So nagkakaroon ng isang instruction na ibinibigay para sa atin upang tayo ay maging maayos ang ating isang sambahayan, either in the house. The parents give instruction to children. Pag sinabing wag lalabas, wag lalabas. Kung hindi, merong consequences, no? Pingot, palo. Pag sinabi ng nanay, wag kang lalabas. Pag ang pulis, ang sinabi, you have violation, you're driving, you're swerving in parking in anywhere, pag nahuli ka ng pulis, they give you a ticket. Consequences. So instructions are, they need a decision to obey or not. Susunod ka ba o hindi? Magkano na ngayon ang parking fee? That is 1,500 na yata. Ang mga mahuhuli or more. Parang si Ate Gay nagpark ng motor diyan sa gate. Dumating yung wala siyang helmet. It cost her 3,000. Magdadala lang ng ulam. Makatarungan ba? Hindi makatarungan, no? Kaya lang, there are
instructions to obey. O, di ba? Galing po ako dito sa expressway. Papunta ako dun sa C5. Papunta akong Pasig. There is a tricky way na dun sa kabila ako pumunta. Kasi walang sasakyan. Dito may pila na eh. Yung pala. Hindi yung para doon. Para sa kabila yun. So, ticket. Pero mura pa nun. That is 500 pesos. But the worst thing is, you need to go to the Quezon City main to take your license. So, merong consequences. Sige po, slides po tayo. So, ngayon, in the time of the Old Testament, yan pong instructions are being given unang-una sa Ten Commandments sa Israelites. They're being given there, the Ten Commandments. And ngayon, as the Lord He knows the future because He is omniscient. Nagbigay ang Panginoon ng instruction to Moses. Basahin ko po. So instruction to Moses are being given. Okay, una. So ayan na po yung ano. The instruction in Hebrew, hura, is about teaching sa Hebrew. So hadraka, meaning a guidance. Ahankaya, a direction. So yan ang instruction. You will be benefited kung tayo ay susunod sa instructions. Ngayon, go on po sa slides. Meron pong susunod. The Deuteronomy. Okay, malaman natin why instruction is so important. Next po. In Deuteronomy 17:16 to 20. Ayan. Mababasa po ba natin? Okay, basahin po muna natin. Para po maunawaan natin to discuss what is all about. The instruction of the Lord. This is the instructions of the Lord from God to Moses. Ayan po, sige po, basahin po natin lahat. In 16, but he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses for as much as the Lord hath said unto you. You shall henceforth return no more that way. 17. Neither shall he multiply wives to himself that his heart not turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. By the way, bago tayo magpatuloy, ito po ay instruction ng Diyos kay Moses sa magiging hari ng Israel. Ayan, sige po. 17:18. And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites. Sige po, 9:20. That his heart be not lifted up above his brethren, that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his day in his kingdom, and he and his children in the midst of Israel. O, kilala po natin si Solomon. So, iyan po ay para sa mga hari ng Israel. Ayan, diyan dapat magkakaroon ng instruction to obey sa magiging hari ng Israel. Bakit po kaya? Alam ng Diyos na it will come a time that, kasi wala pang hari nun eh. Inilabas sila sa Egypt eh.
Di ba po? So, after that, the Lord knows that they will demand a king. Kaya ang Panginoon is nagkaroon siya ng ng sama ng loob. There are hard feelings. Kasi mas pinili ng Israel na magkaroon sila ng hari, bagkus siya ang namumuno. In the wilderness, di ba? Ayaw silang mainitan. There is a cloud para hindi sila mainitan. So merong silang sun para sila ay maging malakas. That sun is a vitamin D. So alam ng Panginoon. So on that, it was given to Moses. So binasa natin yan. Ngayon, magbabasa naman tayo kasi unang hari is King Saul. Amen. Nagbabasa po si brother. So, the first king of Israel is Saul. But Saul are been disobedience. And alam niyo po ba, pag meron disobedience, there is a consequences. Saul was taken away because of disobedience. Hindi naging masunurin si Saul. Sayang. Sabi pa naman ng propeta, inalis mo ang kingdom para sa iyo. So ngayon, second king of Israel. Who? David. Amen. Ayan, dumadami na. May sagot. Amen. The second king of Israel is David. Now, meron bang instructions to David? Meron. Ang sabi po, ng 1 Kings 2, 1-4, now, mukhang wala tayo niyan, pero diyan tayo mag-focus. Basahin ko na lang sa inyo mo. So 1 Kings, you take notes so that you will learn something. 1 Kings 2, 1-4. Ito po ang sinasabi. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit at kanyang ibinilin kay Solomon na kanyang anak na sinasabi. Tignan nyo, because of the Deuteronomy are been given, di ba? Ibinigay yan sa mga hari. Yang librong yang instruction na yan sa magiging hari. So hindi nakinig si Saul, but David, as we can remember, he obeyed. He become after God's own heart because David obey what the Lord commanded thee. Although merong 50-50, hindi naman 50, maybe about 30, na David shows the imperfection of a person. Ngayon, alam ni David, dahil siya ay matanda na, ito ay isasalin kay Solomon. So ang sabi dito, ay nang matanda na at nalalapit at kanyang ibinilin kay Solomon na kanyang anak na sinasabi, ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa. Ikaw ay magpapalakas nga at magpapakalalaki. 3. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Iyon yung bilin ng Panginoon mong Diyos. Yang instruction na yan to Moses passes to the king of Israel. At ngayon, ibinibigay na sa magiging hari sapagkat, alam nyo na ang tagapagmana, there are wills na sinasabi at ipapasa ang libro ng hari. Ingatan ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga utos at kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa. Ngayon, Solomon, hindi natin maikakaila na ibinigay ang kautusan na yan. So double ha. Andyan ang libro at andyan ang tatay niya.
So bago mawala, ibinigay kay Solomon ang mga bilin na sumunod sa kautusan. Now, and Solomon knows because he is tinaguriang wisest. The wisdom are exceedingly nung panahon ni Solomon. Ngayon, God to Solomon naman. Ayan. Meron ng personal na pagbibilin. O, from God to Moses, David to Solomon. Ngayon, meron naman God to Solomon. 1 Kings 9, 4, and 5. Ito po ang sinasabi. By dreams, ha? Tagalog na lang. At tungkol sa iyo kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gayang inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniuutos sa iyo at iingatan mo ang aking palatuntunan at ang aking mga kahatulan ay aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama na sinasabing hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. So this is about the Lord, yung pangako. Hindi talaga iniiwan ng Panginoon si Solomon, even to the dreams. Dreams in Hebron and Gibeon. So 2 beses na naghinip si Solomon talking with God. So Solomon, instruction are being done to Solomon. Ngayon, Solomon walked in the ways of the Lord. Ito sabi, sapagkat si Solomon ay lumakad sa palatuntunan ng Panginoon, si Solomon ay pinagpala. Kasi nga, marunong siyang sumunod. Later, malalaman natin ang pagsuway. Di ba? Tayo, pag tayo ay sumusunod, there is a reward. Ito po, hindi na po ako lalayo sa aking mga anak. Meron po akong anak, yung aking bunso. Hindi siya lumalabas ng bahay. At itong aking pangalawa, na yun nasa likod, palalabas. So, they're two different pag-iisip or pagsunod. So, sabing, ang anak kong itong bunso is he's a boy that is studious. Hindi siya nakikipagbarkada. Only he wants is to play the games in computer. So, at ito naman ang aking anak ay palalabas, barkada, friendly. So ngayon, dahil sa kadahilanan na itong bunsong to ay sumusunod at hindi nakikipagbarkada, so ikaw na ama o magulang, merong reward. So ikaw pa ngayon ang mag-uudyok, magbarkada ka naman. Makipaglaro ka naman sa mga bata. Sabi niya, no, daddy, no. Dito lang ako. Until he grew up, high school, and he became a valedictorian in high school. So he become bright. At yung aking namang anak na pangalawa, nasa likod, top din naman yan. Alitap-tap nga lang ang inabot. Ayan. Anak, the Lord will bless you. Relax ka lang dyan. I'm not putting you down, but the Lord will lift you up. Amen. Sabi ni pastor, magiging pastor ka daw. Amen, hallelujah. So ngayon, there is a reward in obeying. So the Lord Solomon are being blessed. Ang kanyang kaharian ay yumaman. Hallelujah. Sa kanyang pagyaman, meron kasi mga merong mga lituntunin na binasa natin.
kanina. So ngayon, there is something wrong. So Solomon walked in the ways of the Lord. Ayan. At ang nangyari, in 1 Kings 10:23, ang sinasabi dito, sa gayoy ang haring si Solomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa sa kayamanan at sa karunungan. Ayan, kasi may problema ng darating. So when we obey, reward comes. So when we disobey, penalty comes. Tama po ba? It's just fair. So fair tayo dyan. Kahit sa law of the land, merong punishment nor penalties. The law of the land, we need to obey. There is a spiritual law and there is a law of the land to obey. Amen po? Now, violations come para sa Haring Solomon. Makipagbasa po tayo. Kung meron pong Bible, kasi po parang hindi na nakalagay yan dyan 1 Kings 10, 26 to 29. 1 Kings 10, 26 to 29. Sino po nakakita? Okay, 1 Kings 10, 27 muna basahin ko. And the king made silver to be in Jerusalem as a stones and cedar, made he to be as the sycamore trees that are in the vale for abundance. Pangalawa, so yan po, that is a violation, I think number 3. Ngayon, King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Ano po yung sabi dun sa dun sa ating binasa? We cannot, the king of Israel must not marry or intermarry foreign women. Ayan po, di ba? Ang sabi, hindi siya pwedeng makipag-asawa sa hindi niya kalahi. So the instruction of God to Moses, at yan ay ipinasa sa libro, at yan ay inabasa. Kaya nga po, Solomon is the pinakamatalinong tao on his time. So violation number 1 is he marry women that is a foreign. Yung binasa natin, to the Hittites, the Ammonites, to Perizzite, and lahat po ng site ata ay pinakasalan ni Solomon. There is a reason why. Bakit pinakasalan ni Haring Solomon? Although, on that time, in the time of David, wala man lang na stand up against in the kingdom of Israel dahil sa pamumuno ni David. Kasi naproteksyon na ng Panginoon eh. The war is over and then they become amazed of what David did. Kasi na-conquer na lahat eh. So ngayon kay Solomon, on his time, wala. At pangako ng Diyos kay David na the reigning of your son will become smooth. Smooth sailing. Ika nga, wala talagang lalaban. Kasi nga, ang Israel nung panahon na yon ay napakalakas. Eto, dahil sa katalinuhan. Why he married the prince of Egypt first? Because Egypt is the strongest nation on that time. Second,
to Israel. So Solomon is been so intelligent, I will marry that one. But he knows the law of the king that he will not intermarry foreign women. So ano ang dito? Ano ang dahilan ni Solomon why he does that? Walang gagalaw sa kanya. Di ba? Pag naging balaim mo yung pero, sino pa aaway sa iyo? Ang Egypt ang malakas nun. So it happened. He go intermarry with the princess of Egypt. So ngayon may kadikit na siya, Egypt. Yung binasa pa natin, ano yun? Edomites, Jebusite, Hittites. So lahat, it goes all to 700 wives. Foreign women ang asawa niya. So lahat ng nasyon in neighboring and far along is ginawa niyang asawa. Plus a concubines. So it goes to 300. So it goes total to 1,000. Kaya ba nun? Siguro may robos noon. Nung panahon ni Solomon. How come? Kaya niya yun? So, 1,000 women ang naging asawa ni Solomon. Bawal nga. So, violations comes. Ano ang reason merong Solomon? So that Israel may have peace. Yun lang naman ang reason eh. Wala naman nakalagay ko anong reason. Ang reason dyan is to have peace. Doon sa kaharian na yan. And that is, nung una kasi, nung naging asawa niya, there will be no consequences, nor punishment, nor penalty for the Lord. The Lord becomes silent. Nung naging asawa, wala eh. So Solomon think that is okay. Joke lang pala yung batas na yon. Joke lang yon. So wala nangyari doon. So he go and intermarry. At ang sabi doon sa instruction, doon sa Deuteronomy, ay ang puso mo, pag ikaw ay nag-asawa ng foreign women, ang puso mo ay dadalhin nila in their ways. Yung belief nila, ikaw ay mahahatak at ikaw ay sasamba sa kanilang Diyos. And the Lord of Israel said, no. Pero yun ang ginawa niya. O diba, ito lagi natin narinig kay Pastor Dong. Don't go equally yoked to unbeliever. Pastor, mahal ko po siya. Babaguhin ko po siya. Ang pogi po Magbabago din yan. So vice versa, yung lalaki din, mahal ko po siya. Ang ganda kaya niya. Magbabago po siya. Nagbago ba? Ang hirap kayang baguhin. Ito po asawa ko, napakahirap baguhin magbabago ba? Nagbago kaya lang pahirapan. Talagang tiyagain nyo. Kung binitawan nyo, o kung siya bumitaw sa akin, pero we're not believers on that time nung kami ay nagkita. But the Lord has a plan na nandito kami. So ngayon, kayong mga kabataan na mag-aasawa pa lang, you need to choose your partner that is a believer para hindi na kayo mahihirapan. Ang hirap kaya. Pero daling ko asawa ko dito, maniwala ka, meron dun Diyos. Meron din Diyos sa simbahan natin Hindi kakaiba O yung araw-araw kami nandito, napakahirap bitbitin nun. Ayoko dyan, araw-araw. Ang hirap doon sa church natin, simba, uwi, go, sleep. And we can go somewhere else. Pag pumunta ka dito, ano oras ka umuwi? 4:00, ganito? May meeting. Biruin mo, araw-araw ka na nandito, may meeting pala ng linggo. Grabe naman. Natatawa ko kay Pastor Dong. Nakakwento ko. Maiba tayo. Anong oras na ba? Maaga pa. So ganito, pumunta kami sa
Pumunta kami sa Olongapo. Merong conference doon, Bishop Conference. Wow, para akong bishop. Kasama ako doon. So, pagkasama ka doon, pagdating namin doon, kumain lang kami and then they start the conference. Alam niyo po ba, after gabi na, hindi siya tinantanan ng mga bishop. Panay ang tanong kay Pastor Dong. At nandun ako sa likodan ni Pastor Dong. Nakaupo, nakaganyan na ako. 2:00 na ng madaling araw. Antok na ako. And then it comes 2:30, nagdasal na sila, uwian na. Sabi ko, iyon. At pagdating namin, edi tinulak ko na sa wheelchair, Pastor Dong. Doon kami sa room. Magkasama kami sa room ni Pastor Dong. Kasama namin si Pastor Walter and Attorney Bern. So ngayon, pagdating namin sa room, higa na kami, Nakapag-ayos na kami. Pinatay na ilaw. In short, nakahiga na kami ni Pastor Dong. Biglang bumaliktad si Pastor Dong. Sabi niya, brother pa ako noon, brother. Brother Sam, ano masasabi mo sa mensahe? Sabi ko, Pastor, 3:00 na. Gusto ko nang matulog. So this is about Pastor Dong. Talagang hindi siya natutulog. And he is enjoying about the Word of God. At ikaw naman, hindi kanya patatahimikin. Sabi ko, Pastor Dong, maawa ka, 3:00 na. Kanina pa ako antok na antok. Dumating tayo dito ng 5:00, hanggang ngayon gising pa tayo. O diba? So this is about Pastor Dong. Kaya naalala ko siya. I miss him. Kasi kakaiba ang ginagawa eh. So balik tayo. Pag hindi ka sumunod kay Pastor Dong, ano mangyayari sa'yo? Sisipain ka nun, sasaklayin ka. Kailangan magsalita. So amen. Hallelujah. Asa na tayo. So ngayon, violation comes. Nandun na pala tayo sa babae. About Solomon. So, in short, Solomon violates the instructions of the Lord. Number 1. Number 2, violation. Importing horses. Ito yung Deuteronomy. So ngayon, importing horses. Bawal kang mag-import ng horses, nor they go back to Egypt. Bawal na. Kasi bakit? Bakit bawal na yung importing horses? Accumulate horses for himself. Alam niyo po bang napakarami niyang kinuha doon sa Egypt? Ang instruction, wag nang babalik ang Israel doon. Pero binayolate na naman ni Solomon. Biruin mo lahat ng horses, sobra-sobra ang horses, nilagay niya sa mga kampo, around the Israel. Napakaraming horses and chariots. So violation number 2, ando na siya. Biro mo, foreign women's, no, don't import horses from Egypt, nor turn back your people, go back to Egypt. Alam mo kung bakit? Sa panahon ngayon ng Egypt is something that is compared to sin. Sabi niya, don't go back. Kapag tayo ay binago na ng Panginoon, don't go back. Kaya sinasabi niya doon sa babaeng nahuli na nangalo niya, ang sabi niya, go and sin no more. Kaya ayaw na kasi maapektuhan ka eh. Kaya sabi niya, huwag na kayong babalik doon. Huwag kang kukuha ng horses doon sa Egypt. Kasi maapektuhan ka na naman ng Egyptian. Kaya binibili na niya, don't import horses. Don't intermarry. Pero violation. So dami ng ticket. Susunod yan, makakancel na yung license ni Solomon. Hallelujah. So ngayon, pangatlo, don't accumulate wealth. Ayon po sa 1 Kings 10:27. Don't accumulate wealth. Alam niyo po ba,
that Solomon is the richest of all nation in Israel. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Dahil the silver are been compared to the stone. Kasi nga napakatalino niya, businessman siya. Lahat may taxes, lahat. Alam niyo po ba, napakahirap maging mayaman. Bakit ko nasabi? Iniisip ko parang hindi natutulog si Solomon eh. Kasi ang dami niyang business. Hindi siya pwedeng malugi. So isip niya ng isip. Kailangan niya ng accountant doon. Kahit may accountant, madadali ka ng accountant mo if you are not hands-on. Kaya sinasabi ng Diyos, don't accumulate wealth. Pero binayolate na naman niya. The silver are been compared to the stone. Eh di ba mabato ang Israel? If you will go Israel, hindi naman disyerto eh. I've been in Israel, hindi naman puro bato. Yung limestone, kaya po best ang grapes ng Egypt. Ng Egypt pa, ng Israel. Yung mga limestone kasi the grapes are been grown there. Kasi kakaiba ang lupa. Pagkatapos, the cedar are being compared to sycamore tree. Alam niyo po ba yung sycamore tree? Trivia. So, sycamore tree are being compared to yung cedar. Bakit? Kasi ang sycamore tree po, yan ay kusa na lang tumutubo sa Israel. Dami niyan. Kilala niyo si Zacchaeus. Zacchaeus, diyan siya pumunta. At nag-wave siya. Hello, Lord, Jesus. Yun ang sycamore tree. So the cedar have been compared to sycamore tree. Why? Plentiful, abundance. So Solomon accumulate wealth na sinasabi ng Diyos, wag. Bakit kaya? Bakit? Bakit ayaw ng Diyos? Import horses, mga war materials, and wealth. Tandaan nyo, pag kayo mayaman, yumaman, yumabang, and you don't need Jesus. Nakita nyo? Baka nasa mall kayo, o nandun kayo sa pasyal, staycation. So yung linggo nyo, wala na. Hindi nyo nakilala Panginoong Jesus. Kasi ida-divert ka niya, itong pagyaman. Delikado eh. Kaya mas maganda, may Jesus ka, meron kang yaman. Double. And be careful. Si Solomon nga, ang yaman eh. So his heart are been turned away by the foreign women. So yan. Magkakaroon ng hilahan dyan. Hindi pwedeng, you cannot serve two masters at the same time. You will defile one. Hallelujah. Kaya alam mo nyo, ang walang pera, protection yan. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos. Lord, thank you. Kasi wala akong pera, parating na yung maraming pera. Amen. Kaya tinuturuan tayo ngayon. Wala kang pera, protection mo yan. Hindi ka na nagbe-beer house. Di ba? Hindi ka pupunta roon kasi may bayad yun eh. Sa babae naman, kala nyo, hindi ko kayo titirahin ha. Sa babae naman, wala nang women's party, wala namang school. Oy, mga kaklase ko, dahil ipagmamalaki ko ang bago kong jewelries. So, puro tayo, magmamayabang tayo if you have wealth na over. Hindi naman hindi naman masama magkaroon ng yaman eh. Bakit? Anong sabi ng James? For the love of money is the root of all evil. Love. Hindi mo naman minahal. Alam nyo, dito ko naranasan. Dito ko naranasan yung kawalan. Nung nagsisilbi na ako sa Panginoon, nung tinawag na ako ng Panginoon, di ba, itong church na ito? Meron tayong kailangan. Magkano? Meron tayong papagawa. Yung sa labas, tumutulo. Saka yung mga tulo. We need 500,000. Tahimik ako. Okay. Lord, wala akong pera, kakahiya. Sabi ko sa asawa ko, meron kang pera?
Wala. Brother Sam, 1,000. Hindi ako makatingin. I see 1,000. Eh, naririnig ko, 30,000. 50,000. Ano ba yun? So, ito importante ngayon. Yung wealth mo plus God. Pagka sinabi, 50,000. O, diba? Is something to be proud of. Lord, una ka sa akin. Hallelujah. At biglang sabi, Pastor Sam, may nagbigay ng 500,000. Sino yun? Secret. Oh, di ba? So isa yan, use your wealth for the Lord. Kasi iba ang gantimpala ng Panginoon. Hallelujah. So now, bago tayo umiba ng obedience is the key. Ano pa ang violation ng Solomon? Ito, dahil nag-asawa siya and he become an instrument kasi yung asawa niya nag-request. Paano kami makakapagsilbi sa iyo? Kinuha mo kami na ganito na. So ngayon, we need altar so that we can worship our God. Mga princess yun. Baka umuwi ito, iwanan ako. Siya pa naman ang pinakamaganda sa Hittites area. So naglagay siya doon, hinayaan niya. Even, siya ay naglagay, siya pa ang nagpagawa ng altar. Ang dami noon, 700. So nagpagawa siya doon in the high places na instead na altar ng Panginoon, siya ang maglalagay. Hindi niya kinontrol yon. Kaya sinasabi na don't equally yoke with the unbeliever. Dahil ikaw ang mahihila. So siya naging instrumento ng paggawa ng altar doon. Ngayon, ang puso niya ngayon ay napunta na doon. Ayan, nakalimutan na. Wala na nakasulat na ang Panginoon ay nagpapakita sa kanya. Siyempre, aayawan ka. Thus, God, nung panahon na yon, is the Lord the Spirit of God, ay wala na. Umalis na. Parang si Samson, and the Lord depart. Nagdi-depart. Umalis. And we are being so blessed kasi ngayon, the Spirit of Jesus are in you and you are the temple of God. Gumawa ka man ng kasalanan, pero ang Holy Spirit is still there with you, but grieving. The Holy Spirit, gumawa ng kasalanan, they're grieving. And that you will feel convictions. Parang may ginawa akong kasalanan, parang mali. Parang nakindatan ko ata yung babae doon. Diba? Merong conviction doon. Ang Holy Spirit ay nasa iyo pa rin. It doesn't depart because God chose you to be the temple of God. So you need to repent so that yung banal na spirito will be regenerated once again. Mabubuhay muli pag ikaw ay lalapit sa Panginoon. Does Solomon did that? No. Alam mo, he became the instrument na pinayagan niya at siya mismo ang hinayaan na mag-sacrifice ng mga bata. Diba? Pero mo isa-sacrifice may mga sanggol nung panahon ni Solomon. Kakaiba. Pero the Lord gave enemies to Solomon. No. Not yet kasi pangako eh. Ang pangako ng Panginoon kay David that the kingdom of Solomon, your son, will be smooth. Wala siya magiging kaaway. Pero merong consequences. There are consequences. Hallelujah. Praise God. 11:10. I'm watching you. You watching me. I'm watching you. Amen. So ngayon, violation, di ba?
accumulate wealth, import horses, intermarry of foreign women. Ano po ba? So that violation, horses, people return to Egypt. So yung mga violation na yan, ay kinamumuhian ng Panginoon. So Solomon now cannot escape. There is always a consequences of what we done. Merong reckoning. Parang tayo din po. Meron pong reckoning. Lahat ng ating ginawa, when we face the Lord, there will be a reckoning. Kaya, maghinay-hinay, be with God. Ang sabi, kung tayo ay, ang Diyos ay nasa atin, sino pang lalaban sa atin? No more. So be with God. Stay with God. Kasi ito ang narinig ko sa isang pastor at napakaganda and I would like to share. Doon po sa rope, yung rope na to, meron ditong color black. Hanggang dito lang. And the rest are been long. Napakahaba. Ito pong daw ay buhay natin. Yung buhay natin, that life are been said, the Bible is so short. Diba? Life is short. Nung tayo bata pa, you don't care. So, itong part ng rope na to ay color black. We do it. Yung lakas natin. Dito tayo. Naging teenager tayo. We don't care. Lakas natin teenager tayo. We do by our own. Ngayon, nagkaroon ka ng adults. You go, college na. Noon, dami mo ng girlfriend o boyfriend. So yan ang inaano mo. Yan ang hinahanap mo. Hindi ang Panginoon. So become adult, nagkaasawa ka na. Meron ka pang iba, para kang si Solomon. So ngayon, you don't care about God. Hindi mo hinahanap. So ngayon, nagkaroon ka na ng mga anak. So unti-unti na, you become 50. So andito ka na, malapit ka na. Life is short. Ang Bible said 70. Kung ikaw ay malakas, 80. Di ba? Sabi sa Psalm. So ngayon, nangihina ka na. Tapos nararamdaman mo na, yung mga kaklase mo, unti-unti na naging St. Peter. Nandun na sa kahon. So, nangangamba ka na. Meron ka ng maintenance. So ngayon, hinahanap mo na, naku, paano ako maliligtas? May nag-share na sa'yo. Ganun ba yun? Because yung younger years mo, hindi ka na you don't care about the Lord. So ngayon, nung 60s, 70s na, pinatataas na nga yung kamay mo, hindi ka na makataas. Praise the Lord. Meron ka lang masasakit. O, sumayaw, hindi ka na makasayaw. So, na-late ka na para sa Panginoon na hinahanap mo. Pupunta ka ng mission. Hindi po, dito lang ako sa church. Habang nagmi-mission, hindi ka makasama. Pero kung yan ginamit mo mula bata, I assure you, the bright future is ahead of you. Hallelujah. So, yan ang kahalagahan na dapat maunawaan natin na kung tayo ay laging nasa church, eto yon ang binibigay, yung revelation, what to do upang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Now, ano pang violation? Ganon, eto consequences naman. Puro violation tayo kay Solomon. Kawawa na si Solomon sa akin. Kasi ang dami niya talaga ni-reveal. But then napansin nyo, the Songs of Solomon, Ecclesiastes, yan ang katanungan Does Solomon are being saved? Wala nakasulat. Ngunit, yung Ecclesiastes and Songs of Solomon are, we cannot judge because the Lord have been use Solomon so great. So hindi natin masasabi na kahit hindi nakasulat na si Solomon na saved. But then the Lord used him mightily. Ito ngayon ang consequences. Take note nyo po.
1 Kings 11, 17, 18. Kasi bibihira. Talagang hinanap ko to. Ano ang consequences? Alam kong merong consequences si Solomon. Kasi nagkasala eh. Talagang hinanap ko, hindi ko malaman kung saan ko hahanapin. Tinanong ko na sa kapatid ko, Kuya, ano ba consequences? Meron eh. Hindi rin niya masagot. Hindi ko naman natanong kay Pastor Dong eh. So ngayon, sa paghahanap ko, diligently, nakita ko. So the Holy Spirit, kung talaga tayo maghahanap, mag-aaral. Kaya sinasabi ng Joshua, meditate the word day and night. Ipapakita ng Panginoon sa iyo. Ito ang sabi sa 1 Kings 11, 17, 18. Ito ang sabi. That Hadad, yan, yung si Hadad. That Hadad fled, he and certain Edomites of his father, servants with him to go into Egypt. Hadad being yet a little child, 18. And they arose out of Midian and came to Paran and they took men with them out of Paran. They came to Egypt unto Pharaoh, king of Egypt. In short po, nung panahon ni David, si Hadad po ay isang batang paslit. Ang sabi ng instruction ng Panginoon, kill all those men and women and child. Pero itong si Hadad ay napakaliit at cute. So hindi mo mapatay. Para pong kalimutan ko. Na ang instruction ng Panginoon ay patayin lahat. Lahat ng magaganda, tupa, babae, lalaki, matanda, bata, patayin. So same thing with David. David pa hari noon hinayaan niya makawala yung batang si Hadad. Akala niya, okay lang, bata eh. But the key is obedience. The key is to obey, to follow instruction. Ngayon, nung ito ay hindi nila pinatay, so they go to Pharaoh. At itong batang ito ay so smart. And then lumaki siya na magaling. A warrior. Ngayon, this was been trained military sa Egypt. So lumaki siyang magaling at matalino. So eto pa. Meron pang ginamit ang Panginoon. Sa 11, meron pang 2 tao pa na ginamit. Si Rezon, 11, and God stirred him up another adversary. Tignan nyo. Ito yung mga ginawang kalaban ng Panginoon para after Solomon reign, ito yung magbibigay ng problema sa kaharian ng Israel. Si Rezon, another adversary, Rezon, the son of Eliada, which fled from his lord, Hadadezer, king of Soba. Tapos, merong pang isa. The woman, si Serua, a widow woman, even he lifted up his hand against the king. So, ang akala natin, wala nang consequences sa ginagawa. Alam nyo nangyari sa kaharian. After Solomon, ang sabi niya ng Panginoon, ibibigay ko ang 10 ng part ng Israel to other. Kaya nandyan ang Persia. Kaya andyan ang Syria. Di ba? Naging alipin sila. Sinakop sila. They are been given to
Babylonian. So ang natira sa kanila is Judah. So yan ang natira dyan. Naging alipin, they are being oppressed by the neighboring nation. O ano nakuha niya kung anong tawag dito? Mga asawa niya. Wala na, kalimutan na kasi mga patay na yun eh. Parang ganyan, nakalimutan na yung inyong balae, yung prinsesa, tagaron. So walang proteksyon sa Panginoon. Ang proteksyon ng Panginoon, ikaw ay may relasyon, kagaya ng kanyang ama. Yun ang magpuprotect. Only the Lord can protect us. Kaya kung may relasyon ka, tanongin mo sarili mo, meron bang relasyon? Meron ba? Lord, I want to have. Kasi through generation yan. So ngayon, meron mga psychokinetic na inaano yung oras. Kasi ang sarap magkwento, alam niyo po ba? Napakasarap magkwento. Kasi kakaiba eh. Kakaiba yung alam mo, binabasa ko to. Galak na galak ang aking espiritu sapagkat ganun pala yun. Ganun pala yun. This is something that the Lord are putting on us in our heart para tayo ay matuto. Pero kailangan na natin tapusin. 11:30 na pala. So ngayon, the conclusion is, sige, saka na lang uli ako magkukwento. So to wrap it up, so ang ating yan conclusion ay the instruction are need to be obey. Yan kahit saan naman natin dalahin we need to obey the instruction. Pag ikaw ay namamasukan, the rules and regulations ng company. I've been a seaman for 26 years. So I stay there, I obey. Wag iinom more than 0.4 alcohol in content dun sa katawan mo. I obey. Hindi ako uminom. Kasi hindi man ako umiinom. I thank God. Libre naman yun and I can afford. Di ba? Andun lahat ng alak na mga sarap. Wine. Pero hindi. So, salamat sa Diyos, the Lord protect me for that. Amen? Conclusion. Meron yan. I think in Romans 8:4, yun. Ito basahin natin. Para, kasi naalaman na natin yung violation, disobeying of instruction, there is a consequences. Up to now, alam mo, pagbabayaran natin yan at hindi marurong address ang consequences. Hahanapin ka niyan. Ito pa, may kukwento pa ako. Ayan, 5 minutes. Ito. Kasi, sumagi na naman sa isip ko. Nang mag-a-abroad ako, I will go in Saudi Arabia. Kasi may anak na ako, Lord, bigyan mo ako sapat na trabaho. Sapat na sweldo para masuportahan ko ang aking Alam mo, pasado na ako sa interview and exam. Kukuha na ako ng NBI. And then, pagdating ko sa NBI, announce, Samuel Ciruela, go to quality control. Kakaiba yun Bakit kaya? Sir, bakit po? Hulihin na yan. Bakit po? Meron kang kaso. You are wanted. Sabi ko, Sir, ayos na po yan. Asa ng release paper? Hinahanapan ako. Sabi ko, pwede po bang ayusin ko muna dun sa Pasig? Buti na lang mabait. So, I go on. Pagpunta ko sa Pasig, aayusin ko. Alam mo, lalagyan ako ng handcuff. Kasi wanted daw ako. Naguguluhan na ako at the young age of 25. So, in-arrange ko yon. Sinabi ko sa magulang ko na hindi ako makakuha. So, nagpiyansa kami. So, sa pagkapiyansang yon,
nag-arraign ako, and then there's a hearing. So binigyan ako ng problema to. Akala ko okay na ako. Ako po ay kasama sa ng bugbog. O di ba? Merong consequences eh. Nakademanda pala ako. Akala ko yabang bugbog yan. Oo, di ba? Kasama ka doon. O di ba yabang mo? O, nakailang suntok ka. Hindi ko mabilang. Akala mo mayabang ka, akala mo okay ka, akala mo sikat ka sa barkada mo, pagpunta mo ng NBI, hindi ka makakapag-abroad. O di ba? Luha ang kapalit. Luha yun. So be fair, be just, be at peace. Yan ang ating pagsumikapan. Tayong tao, be at peace, be fair, at be with God. Hindi tayo mapupunta kung anuman direksyon. Be with the Lord. Hallelujah. Nangangaral na ako ha. Amen. Kanina pa ako nangangaral. Alam mo, natutuwa ako. Parang kahit 3 hours, kaya ko pong tumayo dito para magkwento ang ginawa ni Solomon. Kasi parang kadikit ko si Solomon. Parang ako yata ang pinatatamaan dito. May consequences. I've been with women, so many. At siya magpapatotoo yan. Luha ang puhunan. Kaya sinasabi ni Pastor Walter, bawal ang sobrang gwapo. Problema yun eh. Kasi po sa barko, pag may kumatok sa akin, Sir, crush po kita. Welcome. Meron akong sariling kwarto. Welcome. Ayan. So, ayan ang welcome. O, akala nyo, mag-i-enjoy kayo doon? Hindi. Problema pagdating yan. O, lumaki yung isa. Daddy, tuition. O, tuition? Kanina bang anak yun? O, tuition. O. Problema yan. Pag nagsila kaya, nag-college, sa mo kukunin yung pera, matanda ka na. Alam mo, pasensya ka na, wala ng pera, daddy mo. So, mayroong consequence. Akala mo, sin is like, sin are been compared to credit card. Why? Enjoy now, pay later. Yan ang sin. Akala nyo, lulusot kayo, you will pay. Hallelujah. But the grace and love of the Lord, kung ikaw ay tatayo at manunumbalik sa kanyang harapan, ang sabi niya sa Isaiah 18 verse 19 bago tayo magtapos. Come now, let us reason together. That is an invitation, ha? Sabi niya, come now, let us reason. Ba't ang tigas ng ulo mo? Halika dito, mag-usap tayo. Although your sin are red as crimson, o simpula ng dugo, ito ay magiging simputi ng niebe. A snow, white as a snow. O eto ngayon, yung 20, napakagaling talaga ng Panginoon. Lalapit ka lang, mayroon ka pang reward. For those who are willing and obedient, you will reap the harvest of the land. Wow, palakpakan po natin ang Panginoon. Kakaiba ang Panginoon. Ibang klase, lumapit ka lang, may reward. Sumunod ka. Yan, sumunod ka. Pag di ka sumunod, lagot. Hallelujah. So now in Romans, last. Romans 8:4. Yan, ito po, basahin natin. For whatever was written in earlier times was written for our instruction. So the true perseverance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Magbasa tayo ng Bible. Nabasa natin si Solomon dyan. Nabasa natin si Saul. Nabasa natin ang characters, and every characters, Moses and their attitudes. Matututo tayo. Yung isa pa, yung Proverbs 1:19, 105,
119, 105. For the word of the Lord is the light unto my path, and then, the lamp, yun, the lamp unto my path and the light unto my feet. Kasi hindi tayo matatalisod pag po tayo ay nagpabasa ng salita ng Diyos. That is a guidance. That is our guide, the information, everything. Ang salita ng Diyos is the blueprint of life. So parang manual yan eh. So kailangan may instruction. Pag bumili ka ng gadget, merong manual. Basahin mo. So yung manual ng Panginoon na ibinigay sa atin, basahin mo. So, nawa, meron tayong natutunan ngayong umagan to. At magkaroon tayo ng karunungan gaya ng Solomon. Hindi yung ginawa niyang mali. Pero to understand and to obey is the key. So tayo manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat Panginoon na meron kang revelasyon ngayong umaga, na kami ay matuto upang i-guide kami, Panginoon, sa aming pagtahak sa buhay na ito. Lord, mahirap, but for you, nothing is impossible, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang manguna. Ikaw po, Panginoon, ang gumalaw sa buhay namin. Ikaw po, Panginoon, ang manaan sa puso namin. Lord, in the name of Jesus, ikaw ang masunod sa aming buhay. Lord, hallelujah, ikaw ang ilaw. Ikaw, Panginoon, ang daan. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig na hanggang ngayon ikay patuloy na kumakatok sa aming puso. Na hanggang ngayon ikaw ay yumayakap sa amin, sa aming pagkakamali, Panginoon, ay hindi mo ito inalintana, bagkos binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Lord, pagpalain ang bawat isa, mga bata, mga magulang, in the name of Jesus. Let the blessings be poured out, Panginoon, sa kanila. Maraming po salamat. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Taas po natin mga kamay.